Nalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yun? Okay, kada sa ngayon papasok ko yung earpiece kay Comelec Chair. Comelec Chair, this is Ms. Karen David Alright. on our earpiece. Ang kanya pong question ay about kay former President Rodrigo Duterte, papaano kapag po nahalal si former President sa kanya pong posisyon sa Davao. Una po, wala naman kasi tayong issue na kahit anong order to suspend proclamation. Although may I think may na-file po na kaso, hindi pa po kasi kumilos yung kaso, kapapay lang nung isang araw. Kung hindi tayo nagkakamali, I think it was filed, kung hindi Sabado, it was filed yesterday, nung Sabado o nung Friday, so wala pa yung raffle, wala pa. May kaso agad? Kung magiging opposition lang o talagang trabaho rin kayo, Senator? Alam mo, tumakbo tayo at para magserbisyo, hindi para maging obstructionist, no? Kung yun ay kagandahan para sa ating bansa, ay nasa-suporta tayo palagi. Kahit na masasabi mo na opposition kami, you don't have to oppose and oppose just for the sake of opposing. Kung makita mo naman na maganda yung programa ng administrasyon, susuportahan natin. Yun! Kaso pangit di ba? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pilit man dayain sa Davao na mayagpag ang pangalan Duterte ni Tatay Digong at ni Baste. Kahit man dayain sa presinto, may nag-shade man, kahit man gumamit sila ng sandamakmak na 500, anong nangyari? Nilampaso ang mga grali. Kaya kasi, kayo ang sumisira sa pangalan Duterte. Ito, meron naman patutsada. Congratulations po pala kay Senator Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Villar, Senator Amy Marcos. Nako, sabi, pumasok si Amy. Nako, eto na. Hihintay natin ang mangyayari dito sa yung Durobong 5. Hihintay natin kung ano ang kakahinatnan. Pumasok si Amy. Ito, pag-usapan natin. Tuloy ba ang impeachment? Ang pananaw ng iba dyan, tutuloy. Kasi nakapasok din ang bakulaw na 2 sa Maynila. Natanggal lang yung nagpapanggap na mabait. Yun lang ang natalo. Pero ang Chuwakwak at yung isang Babsi, pasok. Pasok din yung taga Batangas. Anak ng tipak no, mga taga Batangas. Dadala kayo. May nagsasabi kasi, iba kasi yung magic ng makina. Iba ang magic ng makina, sabi ni Aling Lolita rito. Bakit? Mantakin nyo solid daw. Solid daw ang binigay para sa mga Duterte. Ang lumalabas na pangalan. Mantakin nyo ito inendorso, i-assess nyo lang, analyze ba? Sinisipon na naman tayo, sorry. Analyze nyo. Inendorso si Bong Revilla ng isang religious group. Ano nangyari? Laglag. Yung hindi inendorso, pumasok. Kasi may natitirang 4. Gets nyo? Gets nyo? May natitirang 4 na hindi inendorso. Okay. Sa magic ng makina, sabi Aling Lolita, baka doon nakasiksik ang mga pangalan ng hindi inendorso. May magic nino! Yun ang sabi ni Aling Lolita. So, sa palagay nyo mga kasama, ano sa palagay nyo? Pero nakalike ka na ba? Sinare mo na ba ito? I-like and share mo muna. At mag-subscribe ka na at i-bell all nyo para nakakatanggap kayo notification. Ngayon, ito, survey tayo. Ano sa tingin nyo mga kasama ang nangyari? Meron bang hocus-pocus? Meron mandayaan? Kayo ang sasagot niyan. Kaya i-type nyo sa comment section. Pero hindi pa rin tayo talo. Bakit? Papakita ko sa inyo ang resibo. Pumasok Senador Bongo. Pumasok Senator Bato. Pumasok Senador Marcoleta. Pumasok si Amy Villar. Pumasok si Camille. Pumasok si Pia. So,
6. 6 na, oo. Ang laban kasi 6-6. Pero yung iba doon, parang hindi alyansa yung isa eh. O yung dalawa hindi alyansa. May nakapasok doon sa dilawan. So, ang alkansya, 4. So, mahahati pa rin. Mahahati pa rin yan. At kung umpisahan man nila ang impeachment, malamang masimulan kasi andyan si Chuwawik. Oo, hahain na ni Chuwawik yan. Ngayon, sino ang pipigil dyan? Makakuha ka ng third vote o second o two-third vote ng Senado o Senador, wala na impeachment. Ngayon ang tanong, ito bang si BAM na inendorso ng INC, go sa impeachment? Hindi. Inendorso nga yan ng INC. Diba? Kaya nga kita tinulungan para hindi ka pumanig sa mga dorobo. Bakit kita i-endorso kung i-impeach mo lang si BP Sara? Ayaw nga namin eh. O, gets nyo? O, X na tayo doon. Hindi yan sasang-ayon sa impeachment. Sino pa? Sino pa hindi sasang-ayon sa impeachment? Itong si Lacson. Dahil may statement siya noong nakaraan. Diba? Yung ano ng sovereignty o soberanya. So, yun ang pagkakaalam natin. So, lamang. Pero pasok natin dito sa Davao. Oo, pilit diba, dayain, alak ng tipak, lumabas ng Ugrales. Pero anong nangyari? O, kulelat. Nangyayari dahil ang dating Pangulong Duterte o ang pamilyang Duterte sa Davao ay tila nadaya na. Ibinoto nga daw ng isang netizen ang Duterte. Pero nang maprint na ang resibo, abay puro nagrales na ang nakalagay. Paano kaya ito sasagutin ng COMELEC? At speaking ng hocus-pocus, may isang netizen kasi na bumoto sa senator category. 12 senator ang kanyang ibinoto, pero ang lumabas sa kanyang resibo ay overvote. Nag-reprint ulit siya ng kanyang resibo. Ngunit ang lumabas ay 10 lamang na senator. Pero hindi niya ibinoto ang lumabas sa 10 senador na pangalan. Kagulat-gulat nga daw dahil ito ang mga listahan ng kanyang iboboto sa pagkasenador na siyang hindi nasunod. Yun. Yan nangyari sa Davao. Ano nangyari? Landslide si Tatay Digong, landslide si Baste, landslide si Pulong. Kasi, baluarte yan ng mga Duterte. Kahit sa among anggulo kung sa Maynila tatakbo mananalo yan. Ngayon, eto na, mayroon namang question sa kanila. Ang tanong dito sa kanya, paano daw mapoproklama? Kung halimbawa hindi raw payagan ng DAHIC o ICC na iproklama si Tatay Digong, ano raw ang mangyayari? Meron kagad question na gano'n. Hayaan nyo muna maiproklama. Huwag nyo munang tanungan ng gano'n. Kayo naman, masyado kayo nagmamadali eh. Oo, ibig sabihin kahit nanalo, iipitin nyo pa rin. Hindi pwedeng gano'n. Tandaan nyo, winning votes yan. Nanalo, landslide. Iilan lang yung nangyari at nakuhang boto ng mga kalaban ng mga Duterte. Kakapiraso. Wala sa 1 point. Oo. Eto pasok natin. May nagka-question agad. Anak naman ng bogi, kayo naman, masyado kayong nagmamadali eh. Pwede ba dahan-dahan lang, ha? Oo. Huwag yung masyadong atat. Kasi pag sobrang atat nyo, ang mangyayari niyan, halata kayo. Eto, pasok natin ito. Para mas maganda sa mas maganda. Malinaw sa malinaw yung kanyang katanungan. Sino nagtanong? At sasagutin yan. Ni Chairman. Chairman, paano ho yung petisyon? Merong pagkakamali. Ano kayong mangyayari doon, Chairman? Dito sa mga nangyari, mismong senador ang tumakbo na may palpak sa machine. Paano nyo mas nare-resolve yan? Chairman, magaling di ba? Magaling di ba? Aba, Chairman. Gusto lang namin malaman sa mga susunod na araw kung ano ang mangyayari doon sa
naging karanasan ng ibang Pilipino na bumoto na iba't iba lumabas? Hindi ba nagkaroon ng mga bagay-bagay na hindi maganda? Tanong lang ni Aling Robina rito. Chairman, ito yung sagot niya dito sa nag-interview. Pasok. Halimbawa manalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yun? Okay, kada siya ngayon papasok po yung earpiece kay Comelec Chair. Comelec Chair, this is Ms. Karen David Alright. on our earpiece. Ang kanya pong question ay about kay former President Rodrigo Duterte, papaano kapag po nakalal si former President sa kanya pong posisyon sa Davao. Una po, wala naman kasi tayong issue na kahit anong order to suspend proclamation. Although may I think may na-file po na kaso, hindi pa po kasi kumilos yung kaso, kapapay lang nung isang araw. Kung di tayo nagkakamali, I think it was filed, kung hindi Sabado, it was filed yesterday, nung Sabado o nung Friday. So wala pa yung raffle, wala pa. May kaso agad? Ganun ba? Pinal agad? Ang bilis. Ang bilis nyo kumilos talaga. Pag nanalo, may kaso. Ano namang kaso? Mantakin mo mga kasama, binoto ka na ha. Oo. Ang laki ng lamang mo, landslide ka na. Tapos, meron nakaambang kaso agad. Bakit naman ganun, Chairman? Tayong aksyon ng division ng Comelec man lang, wala pang answer or kung ano man. And so, mukhang hindi pa namin ma-actionan sa kasalukuyan. Chairman. Sa ating pong batas, sa ating pong rules, hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may kahit may kaso, ay mapoproklama po, Ma'am Karen. Buti Chairman, naman. pero tanong ko, paano kung Buti naman. Buti naman. Galing ng sagot mo, Chairman. di siya payagang manumpa ng ICC? Pwede ba yun? Ayun pong ganon, kabayan, Ma'am Karen, at alam niyo po, kung ganun po, ang DILG na po ang bahala doon. Kasi po kami po, as far as we are concerned, hanggang doon lang po kami sa hanggang proclamation lang po kami, Ma'am Karen, at sa isang tao na nanalo. So, basta po naproklama na siya, matatapos na po yung jurisdiction ng Commission on Elections. At kung makakaupo po yung isang tao, kung siya ay nakapanumpa o hindi, ang DILG po, base po sa Local Government Code, ang bahala at in charge na po sa ganyan. So now 62.17% of the election returns are in. Hindi gaano kabago, pero of course nakikita natin tumataas ang bilang, no? Bongo number 1, 20,557,258 votes. Bam Aquino still at number 2, 16,813,775 votes. Si Bato de la Rosa ay 15,663,057. Si Erwin Tulfo ay 13,302,945. Nasa number 4 siya. Number 5 ay si Kiko Pangilinan, 12,279,562. Okay, at nasa number 6 pa rin si Ping Lacson at 11,969,839 votes. Tito Soto still at number 7. Matatandaan nyo, tumakbo silang magkatandem, no? Nung nakaraang presidential elections, presidente at vice si Ping Lacson, magkatabi sila, 11,775,452. Tony? Sige. Mamaya ako na muna basahin yan dahil magbabago pa naman. Pinapakita ko lang kasi kay Commissioner Maceda. May mga ibang ulat na yung mga local races ang kanila pong nire-report. So, kailan ba namin makikita din ba yung mga local races? Yes, partial unofficial? We're anticipating. Pero yung partial unofficial, tulad ng sinabi kanina ni Chairman, ilalabas lang ho talaga dyan yung election returns. Yes. So he confirmed also, hindi niya alam kung sino nagkukumpunin itong listahan na ito. Sino nagko-compile? Ito na sinasabi natin. Etong inendorso na si Bong, hindi pumasok. Bakit? Meron talaga, sabi ni Aling Lolita rito, meron talaga something. Yaan ng tututukan. Siyempre, inendorso ko di ba? Ayun lang. Kahit inendorso ka ba, binoto ka ba? Ayun ang tanong. Ayun ang mahirap, no? Pero expect na natin na ito, lalo na itong tolits na to. Nakakamangha. Ano ba ang nagawa daw, sabi ni Aling Mary Grace? Ano nagawa nito? Sa tagal-tagal na nito, halos wala raw silang makitang ginawa. Ayun lang sabi dito. Kaya yun, may kaso agad, kakasuhan, paupuin nyo muna, proklaman nyo muna pala. Proklaman nyo muna. At doon naman sa mga, iyakin. Iyakin. Sabihin, padapa na raw ang PDP, padapa. Ilan nga lang pumasok sa inyo? 4. Itong si Tolits, itong si Tulp, itong si Tulps din. Hindi. Si pangalan nito, nakalimutan ko na.
si Sot. Oo. Yan, 4 lang sila eh. Ang PDP, Aimee, Camille, Bongo, Marcoleta, Senador Bato, 5. Kasama si Pia. Ano na natin, i-claim na natin kasama si Pia kasi magkapatid niya ni Alan eh. Alam mo naman, kadikit niya ni Tatay Digong. So yun, mabigat-bigat ang laban. Oo, pero nakakalamang. 'Di ba? Wala nang hahadlang dahil yung isa parang napapansin ko parang napapakiwari ko yung isa si Senator Lacson parang alam ko ang puso niyan alam nyo rin. Oo. Meron lang siguro isa kung mamamanduhan na pero wala yun. Oo. Ito ipasok natin dito. Almost 100% of votes from Davao City transmitted. Ex-President Duterte leads Mayora race. Ayan ang title. Tingnan natin. Ano ang balita dito? Sino ang nagngangaw-ngaw? Babae, lalaki, magkapatid? Umubos ng tig-500. Nangyari? Wala na. Sige, tuloy. Sa Davao City po, tingnan naman natin ang sitwasyon kung saan halos 100% na ang natransmit na boto na ating kasamang si Katrina Domingo. Katrina, ano na ang latest dyan? Adrian, napakabilis nung naging transmission ng mga boto dito sa Davao City dahil as of 10:04 PM o 3 oras pagkatapos magsara ang mga polling precincts dito sa Davao City ay nasa 91.73% na ng mga polling precincts o clustered precincts ang nakapag-transmit ng kanilang boto. Ibig sabihin, 71% na ng mga boto o katumbas yan ng 715,513 na mga botante ang nakanvas na ang kanilang mga boto habang meron namang 28.92% sa 1 million registered voters ng Davao City ang hindi bumoto o kaya naman ay hindi pa nabibilang yung kanilang mga boto. Adrian, pag-usapan naman natin ngayon yung partial and official results dito sa Davao City. Patuloy na namamayagpag ang pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa lungsod ng Davao. Dahil kung dati ay tanging ang kanyang mga anak lamang ang may hawak ng mga posisyon, matataas na posisyon dito, ay ngayon ay 5 Duterte family members na ang tila mananalo sa darating na halalan. Base sa ating halalan results page na may 73.91%. Magaling kasi mga Duterte. Kaya given naman yun Wala, hindi may tatanggi yun. Magmula kay Tatay Digong, kay BP Sara, kay Baste, kay Pulong, at dito sa Bago, kay yung konsehal. Pasensya ka na, hindi ako pamilyar sa pangalan mo, Kong konsehal. Kaya alamin natin yan. At alam mo naman namin na ikaw din ay merong tapang, gaya ni Tatay Digong, gaya ng tatay mo. Ano pa? Iyak na. Taka lang Pensya na po kayo Natake na naman tayo ng rhinitis natin. Kaya mahirap. Kaya may ganyan, gamutin nyo ho Inom kayo ng antihistamine. Allergy kasi ito Itong mga, pag nakaamoy ka, halimbawa, bagong gising ka, nakaamoy ka ng hindi maganda, aatake ka agad dyan. Kaya hindi ko alam kung ano yung sabi ng doktor, wala naman daw gamot dito. Kaya na mahirap. So, tuloy natin to. 1% of election results so far. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte nakakuha na ng lampas 619,000 na boto, di hamak na mas malaki kumpara sa kanyang katunggali na at dating Cabinet Secretary na si Carlo Nograles na nakakuha lamang ng 76,349 na boto. Pagdating naman sa pwesto ng vice-alkalde. Ay, hirap dayain, ano? Hirap na hirap silang dayain si Tatay Dico. Biruin mo, 500,000 versus 76,000. Ano pang mukhang ihaharap mo? Next time, wag na ho kayong lalaban. Kasi hindi talaga kayo mananalo. Kasi wala pa kayong napapatunayan. Ito yung si Tatay Digong, markado na. Legendary na nga, ika nga. Diba? Kaya, sorry na lang kayo sa Davao. At doon sa... saan kayo ngayon magtatrabaho? Sa bagay, malaki naman yung ayuda. Yun na lang, ayuda muna kayo. Saka na lang kayo bumawi, kung sakaling, uubos na naman uli kayo ng pera. Ganun lang yun. Ay landslide with din tila si
ang kanyang anak na si Sebastian Duterte na nakakuha ng mahigit 609,000 na boto laban sa 74,000 lamang na boto ni Bernie Alag. Pagdating naman sa unang distrito ng konsehal na mamayagpag ang apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Rigo Duterte na nakakuha ng 180,214 votes. Mas mataas yan kumpara sa mga botong nakuha ni incumbent Vice Mayor Melchor Kitain Jr. na mayroon lamang so far na 163,000 votes sa pagkakonsehal. Pagdating sa pangalawang distrito, namamayagpag rin ang mga kaalyansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangunguna dyan si Attorney Diosdado Mahipus na may 143,834 votes at ang kandidato ng PDP laban na si Ralph Abella na mayroon ding 143,213 votes. Pumunta naman tayo, Adrian, sa ikatlong distrito ng Davao City kung saan nangunguna bilang konsehal si Alberto Ungab na kamag-anak ni Davao Representative Isidro Ungab, isang matagal ng kaalyado ng pamilya Duterte. Siya ang nangunguna sa listahan ng mga konsehal sa ikatlong distrito dahil mayroon siyang 138,415 votes. So ito hindi natin alam kung officially na kasi wala pang masyadong balita na lumalabas. Pero nakita ko sa result ng dito sa ito. Yung PH papakita ko. Pakita ko sa inyo Dito sa PH 2025 vote total election result as of May 13. Ito pala kanina, 80% na. Total nationwide. 80% na. Ayan, sinisip na tayo. Sorry So, gusto nyo malaman kung sino-sino? Ito sa Maynila. Papakita ko lang sa inyo. Para alam nyo panalo na po si Yorme. Etong mayabang na ito, wala, kulelat. Kilala nyo naman kung sino yan. Dalawa sila. Isang babae, isang lalaki. Arico. Ito pa. Sa Vice Mayor, namamayagpag ang layo ng diferensya. 400 ilan to? Pakita na, lakihan natin 472,000. Laban dito kay Yul. Sorry. Dito. Si Joaquin nangunguna District 1. Punta tayo sa mga congressman. Ito na. Naku, ito pa. Huwag na natin niya isama. Lakas yan ito. Ito yung mahilig din. Kasama ni Chungangit. Ayan si Renz Verano. Sabi na ito na Pero as of now, walang yan 5. Hantayin natin, baka mamaya bumulusok itong kay Apple Nieto, malaglag itong si Chungangit. Hantayin natin. Sana, dito sa District 4, si Maceda, si Teng, si Uy, pasok din. Ayan kulelat si Abante. Woo! Ano na ngayon? Tapos na ang karir. District 6. Ang laki ng lamang almost 3,000. Anong gagawin natin dyan? Sorry na lang wala tayong magagawa dyan. Talagang talo na si Tubante. Natalo siya sa distrito sa East. Ano mga bagay-bagay na gusto nyo malaman? Diba? Ano yung Election Watch sa SMNI? Nagpapasalamat na rin dito si Koki. Marami na nagpapasalamat dahil pumasok sila. Nakuha pa na sa drama, Nakasama. Nakuha sa iyak-iyak ni Super Ice. Diba? Pag-usapan natin ang mga mayayabang na kumakandidato noon. 'Di ba? Iyakin ngayon. Yung mga natalo, iyakan na ngayon. Hindi ko pa alam kung sino yung yung nanalo sa Zambales, sa Lucena, at yung unanong mayabang kung nanalo ba, wala pa akong alam Pero mamayang hapon, abangan natin
Ay, yung ano pala, yung taga Laguna. Tinambakan ni Ate Sol. Si Senador Marcoleta, babalik ngayon yan ng Laguna. Kakamayan si Sol Aragones. Yan yung sinabi niya sa kampanya. Kakamayan. Iyak ngayon. Yung mayabang na si Mr. Google. Ano nangyari? Lagpak. Umubos na napakaraming pera. Talo rin ata yung taga Marikina eh. Nanalo si Teodoro. Salamat. Sa Pasig, panalo si Biko. Sa Manila, si Yorme. Sa Taguig, Cayetano. Yan yung mga update natin. San ba? Sa Paranaque, wala akong idea eh. Kaya kayo mga kasama, kung meron kayong hinanakit ngayon sa botohan, i-type nyo sa comment section. Hindi kasi mawawala yan eh. Hindi mawawala talaga. Meron at merong anomalya yan. May pinasok sabi ni Aling Lorita, may pinasok sa PDP, may pinasok din sa Alcancia. Parang binalance nila. Ayun ang sabi. Tingnan natin sabi ni Senator Bato rito. May bagong rito eh. Pag-uusap dito eh. Senator Bato, may interview na sa kanya eh. Kailan ba to? 5 hours ago. Hindi na ho matatalo si Senator Bato mga kasama. Mahaba na ho yung linyada niya para may makahabol pa. Senator Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Good evening po. Senator, kayo naman, nasan kayo? Dito ako sa Davao. Davao ako sa Davao. Sino po kasama natin, Senator? Mga family and friends, supporters ngayon. Nagbumulito kami sa resulta sa Alalan. Habang nagsusugba-sugba ng isda. Anong assessment niyo sa election na ito, Senator Bato? Nagulat ka ba sa number of votes that you got so far? Well, kung basihan natin yung survey, medyo consistent naman yung survey, no? Dahil during the last, yung mga last surveys before the election, yung malabas naman talaga, si Senator Bongo ay number 1 at ako ay nakalagay sa 2 to 4. So ngayon, kung mamintin natin yung number 3, parang gano'n ang ating, gano'n ang lumalabas kung basihan natin ang survey. Well, actually, Senator Bato, si Raj Puto, hindi ko alam kung naalala niyo po, but I interviewed you nung February ba? March na pala, sorry. Sa aplikante. For aplikante, and at that time, medyo mababa pa po kayo sa surveys. And then, I think nasa 8th or 9th position, hindi ko na malala. This is based on one of the mainstream pollsters. And then sabi niyo nga po, you were still confident kahit na nandun yung ranking niyo. Ano po what did you do differently? Ano po yung ginawa natin? Well, pinagpatuloy natin yung ating yung guerrilla campaigning. Alam mo naman, yung kami nasa opposition, lahat na lang ng kagipitan na experience namin, no? Lalo na sa mga tulong, mga suporta na kagaya noon. Alam mo na, pag ikaw sa opposition, mahirap talaga. Pero alam mo, ma-attribute ko talaga ito yung biglang pag-angat namin sa leading surveys. At saka, ito na ngayon, sa results na lumalabas. Itong biglang yung malakas na pag-angat namin ay talagang it came with a heavy price as far as we're concerned. At itong ang price na ito ay ito yung freedom ni Pangulong Duterte. Dahil after nung dinala si Pangulong Duterte sa dahig, bigla pa kami tumaas sa surveys. So, yun talaga ang pinaka-main reason. So you acknowledge po na meron tinatawag nilang sympathy surge, kumbaga. Hindi lang sympathy, kundi protest vote ito. Protest vote itong naramdaman namin. Wherever we go, yun man ang sabi sa atin ng kaumbayan, sir, relax na kayo dyan, sir. Kami nang bahala at ipaparamdam namin yung sama ng loob namin dito sa election, sir. Makita na lang niyo yung resulta. Basta papalabas namin yung sama ng loob sa nangyari kay Pangulong Duterte, palabas namin ngayong eleksyon. So ito na nakikita natin yung protest votes na ginawa ng ating mga kababayan. Okay, kasama namin dito si Octa President, no, Professor Ranjit Ray, at may phone-in question lang siya sa iyo, Senator Bato. Senator Bato. Sige po. Senator Bato, yes, congratulations. Thank you po. Lumabas sa survey natin, lumabas lahat ng... pero ito talagang win nyo ngayon, medyo malaki ho talaga. Ang tanong ko,
ready na ba kayong makipagsama sa administrasyon para tulungan ang bayan natin, no? Huwag natin pag-usapan yung impeachment. Doon sa mga reforma na kailangan, talaga bang committed kayong tumulong at makipag-cooperate sa ating administrasyon? Ito, ma-interrupt ko lang si Boss Amo Manager. Oo, kahit hindi naman pumasok sa administrasyon, tumutulong yan, Senador Bato. Kaya wag nyo na lang pakialaman. Oo, wag nyo na lang kung ano yung mga gusto. Kasi kung papasok yan, at tutulong yan doon, ewan ko lang. No? Kasi talagang iba yung nangyari. Baka maturuan pa mandurobo yan. Wag. Senador Bato, wag ha. Pasensya na ha. Oo. Kung mikilos ka naman kahit wala ka sa party nila eh. At doon ka, andyan naman si Senador Bongo, Senador Marcoleta, Senador Villar, Senador Amy. Alam ko naman magkakaibigan kayo. Okay na kayo. Yung magkapatid nga, naglaglagan, sabi ni Aling Lolita eh. Di ba? Yun ang tanong ng marami. Kung magiging opposition lang o talagang trabaho rin kayo, Senator. Alam mo, tumakbo tayo at para magserbisyo, hindi para maging obstructionist, no? Kung yun ay kagandahan para sa ating bansa, ay nasa-support tayo palagi. Kahit na masasabi mo na opposition kami, you don't have to oppose just for the sake of opposing. Kung makita mo naman na maganda yung programa ng administrasyon, susuportahan natin. Yun! Kaso pangit eh, di ba? Senador? Ilang taon? 3. Natastas. Naubos. Hanggang sa muli mga kasama, yan ang sinasabi ko nga sa inyo, bibigyan ko ng magandang upload. Pero sabi ko sa inyo, nakalike ka na ba? Nakashare ka na? I-like and share mo na ha. At mag-subscribe ka na. I-bell all nyo para may notification kayo natatanggap. Hanggang sa muli, bye-bye!